linggong magkakasunod ng tumataas ang presyo ng langis ngayong 2026. Ito na ang ika-10 price hike sa diesel at kerosene at ika-8 naman sa gasolina. At inaasahan na magpapatuloy pa ito dahil sa tumitinding geopolitical tension sa gitnang silangan. Ngunit para kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, dapat nang tingnan ng Department of Energy kung may posibleng pang-aabuso ang mga oil company. Paliwanag ng senador na sa ilalim ng minimum inventory requirement, ang mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ay obligadong magpanatili ng specific na supply o buffer stock. DOE should look at yung tawag yung profiteering kasi mataas nga siya, baka yung old stock pinresyohan na ng mataas. That's profiteering. So wag nilang gawin yun. So DOE should compute that. Magkano ba yung presyo ng old stock? They can review the shipments because every shipment binireport niya sa DOE. Pati ang hindi lang nire-report nila doon yung presyo. Pero makikita mo naman kung yung timing ng pagpasok. Kaugnay nito, base sa pagkakaalam ni Senate President Vicente Tito Sotto III, ay may sapat pang reserba ng supply ng produktong petrolyo ang Pilipinas. Kaya hindi dapat hinahayaan ng pamahalaan na manamantala ang mga negosyante lalo sa panahong patuloy ang tensyon sa Middle East. Kailangan kasitahin mo. Kailangan kasitahin mo clearly. Hindi pwede gano'n. May reserve pa naman tayo, bakit bigla sasamantalahin na kanila? Huwag naman sanang manamantala yung mga ibang negosyante. Bukod sa pagtaas ng presyo ng langis, isa sa ikinababahala ng ilang senador ay ang supply nito sa bansa dahil hindi na nila madaanan ang Strait of Hormuz. Dahil dito, hinikayat nila ang kasalukuyang administrasyon na bumuo na ng contingency plan kung paano matutugunan ang iba't ibang epektong dala ng gulo sa gitnang silangan. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon.